good morning sa inyo mga tagapakinig. Paki-explain nga po sa ating mga taga-subaybay, ano ba itong NCAP modus na ito? Yung no contact apprehension policy po ninyo? Okay. Dahil nga sinabi natin na ang NCAP ay automatic yan at AI-powered yan Opo. at nai-inform natin real-time ang mga violators. May mga magagaling na Pilipino. Hindi naman Pilipino siguro yan dahil may mga traces na ang aming pag-team na it appears na even beyond our borders nagsisimula ang mga text na scam na to, no? Matindi. So, ang nangyayari ay may gumawa ng mga text na ini-impersonate ang MMDA. Kamukhang-kamukha. Opo. Kung hindi ka savvy at tinitingnan mo talaga kung anong URL, yung pinaka-internet address na pinanggagalingan ng text, maniniwala ka eh. Kasi ang sa atin is myhulika.mmda.gov.ph. Ang gumawa ngayon, myhuliko. .mmda. Isang letra lang ang pinalitan. Nangyari na dati yan sa ibang mga instances. Tapos may iba naman yung extension ang pinalitan. myhulika.mmda.ca. Yung ganon. Or CC. Yung ganon. So, kung ikaw ngayon na naka-receive at kinabahan bigla dahil ang tono ng text ay urgency na pag hindi ka nagbayad ngayon, tataas pa ang interest nito at masususpindi lisensya mo and so on and so forth. So, magkiklik ngayon ang tao. Pag click na tao, dadalhin siya ngayon sa website. Pagdating sa website, hihingiin ang kanyang credit card details. Yun na, doon na magsimula. Nakaw na ang lahat ng kanyang mga details kasi pati ang CVV mo doon, i-input mo. Yun na, pwede na nagamitin online sa online purchases ang card mo. Okay. Yung NCAP natin, ako nakatanggap na ako ng ng text message. Oo, na may violation may violation, meron akong number coding violation. Pero wala namang link doon na pinapaano sa iyo, 'di ba? Ganun yung usual text ng MMDA, 'di ba? Walang link. GM, walang link. Walang link talaga at wala talagang payment portal at hindi nang hihingi through text na magbayad ka. So kung halimbawa sa MMDA nag-text kagaya ni Joel, walang link. Ang lihiti mo ito na advice na may violation ka, yung motorista, paano ka magbabayad? Alam ba ng motorista kung saan sa pupunta, GM? Yes, then you go to the website ng mismo ng MMDA, mmda.gov.ph, hanapin mo doon yung, kung gusto mong diretso naman, ikaw mag-type ng myhulika.mmda.gov.ph. Saka mo makikita ngayon ang nandun ang mga violations mo. Tapos may QR code doon. Pwede mo pang matingnan, pag in-scan mo ang QR code, may link yon na makikita mo kung ano yung violation mo mismo. Ipapakita yung video mo ron, picture mo. So, kung walang link, MMDA legit yon. Pag ang nag-advise sa inyo may link, tapos basahin niyo mabuti kung ano nakalagay doon sa letters. Katulad doon sinabi ni GM, isang letra lang pinalitan, tapos may link. Pag nagdalmusot kayo doon, dali na yung credit card details nyo. Alam mo, Ma'am Weng, ang isang advice ko sa mga tao, maging paranoid sa regarding sa mga ganyan. Tapos lalo na, pag ikaw ay hinihingian ng mga details gaya ng plate number mo at saka ng MB file number, tapos dadalhin ka sa isang payment portal. Ang advice ko nga dyan, para pinakamadali, para ma-verify kung talagang legit yan, maglagay, kasi ang una kaagad yan, kamukhang-kamukha talaga ng MMDA website yan. Kamukhang-kamukha. Ang suggestion ko, maglagay kayo ng plate number na peke. ABC 123. Oo. Ang cellphone number na ilagay nyo 0917-123-4567. Pagkatapos, pag-click nyo ng proceed at sabihin niya kagad, ABC 123 0917-123-4567, may violation, bayad ka ng 1,000. Tapos, click mo to para i-enter mo ang credit card details mo para makabayad ka. Abay, magduda ka. Anong klase naman yan na peke ang plate number, peke ang cellphone number, sinisingil ka pa rin. Yan. Pag nagbayad pa ang ating mga kababayan dyan, hindi ko na alam kung ano pang advice ang ibibigay ko para hindi sila maloko. Ilan na po ba yung nabiktima nitong NCAP scam kung na tinatawag natin, GM? Naku, Ma'am Weng, wala tayong eksaktong address. Ako niyan, yung eksaktong numero, kasi may mga nagre-report sa atin na mayroong ganyan. So, inire-refer namin sila sa PNP, sa ACG, or sa CICC ng ating DICT para sa investigation. Although, sa ngayon, may tally rin kami kung ilan yan. Hindi ko lang hawak ang eksaktong numero. Meron daw po kayo inire-refer na 180 cases?
yung last count is nandun, approaching sa 200. Pero hindi sa totoo lang hindi yan ang pinaka numero pa talaga dahil people are reporting also. People are also reporting sa PNP at saka sa DICT. Kung itong mga nabiktima na ito, paano yung perang binayad nila at nakuha sa kanila? Wala nang... Actually, ma'am, ang nakuha sa kanila, hindi yan ng pera na nagbayad sila eh. Hindi. Ano? Ang nangyari dyan, in-enter nila ang kanilang credit card number, details. Ginamit yung credit card nila. Doon sa website. So yung mga scammer, nakita ngayon yung kanilang nakuha ngayon ang kanilang credit card details, including yung CVV. So, dahil kuha na yun, kumpleto na, yun, ginamit na ngayon yung details na yun ng credit card, pambili ng airline ticket, nagpa-deliver ng ganito, bumili sa ganito, online ganito. So, yun ho ang basically ang nanakaw sa kanila. Hindi ho na nagbayad sila ng pera, hindi ho. Alright. Mas Sige. masama nga yun, GM. Hindi, syempre, naubos yung ano mo. Nakuha. Credit limit mo. At the same time, magbabayad kasi hindi mo naman talaga ginamit. Okay. Ito lang, GM. Ang NCAP is mas mahigpit ang enforcement ngayon dahil pinayagan na kayo ng Supreme Court. Wala na hong balakid po rito sa no contact apprehension policy. Sa Commonwealth, parang di pa rin sumusunod sa motorcycle lane yung mga nagmomotor doon eh. Wala Sila doon. ba na-text ng NCAP? Actually, sir, yung NCAP, medyo may delay kasi ang sa dami sa volume talagang we are trying our very best kasi ang huli namin yan mga 6,000 7,000 daily. So itong mga na-NCAP, hindi nila naramdaman na may NCAP pala sila until short period of 1 month halimbawa. Kaya merong mga umaabot ng 900,000. Lately, may lumapit sa amin ang kanyang NCAP violation, isang motor, mga 450,000. Oh my. So dahil nga, hindi sila naniniwala na may NCAP. Kaya gusto natin sabihin sa mga kababayan natin, huwag nyo na subukan, masisira ang buhay nyo. Pero Talagang kailangan natin is sumunod, maniwala kayo. NCAP is effective. NCAP is working. Opo, pero bakit sa Commonwealth, sabi nga ni Joel, hindi doon nasusunod ang motorcycle lane, pero siguro sinasabi ni GM, hindi, pag hindi man nasusunod, pero may mga NCAP citation sila. Oo, so, pero nila bayaran. nagtukos pa rin sila ng traffic. Yun nga lang, Mga 3 months later, ma'am, tingnan mo, at makikita nila ngayon yan na ang kanilang mga violation pala ay marami na at yan ay totoo pala. Saka palang maniniwala yan na totoo pala. Doon sa mga may violations na umaabot ng 400,000 plus. Nakakabayad ba sila? Paano yun? Paano na-resolve yun? Paano na sasanlan? Pag miskin na isanla mo yung motor mo eh. Kulang yung kotse dapat. Yusek, paano ba yun? Sumusulat sila na humihingi ng tawad. Humihingi ng tawad na kung mapababa ang kanilang mga violation, yung mga bayarin nila. Pero, sa ngayon, wala pa tayo napapagbigyan sa ganyan. So, hindi sila nakakapag-renew. Okay. Kung hindi pa rin magbayad, maliban doon sa, hindi ka makakapag-register ng sasakyan, hindi ka makapag-renew ng lisensya mo. Wala bang walang violation, wala bang pananagutan sa batas pa rin na iba yun? Hindi pwedeng kasuhan? Hindi ibig sabihin, hindi siya pwedeng magmaneho, hindi niya pwedeng gamitin. Kasi pag nahuli yun, ano na yun? Impounded na yun. Alright, impounded. Pero hindi ba yung parang recidivist ka na sa violation? Walang ibang pananagutan yung GM? Meron, ma'am. Bumibigat ang kanilang mga multa until sa time na ang bottom line yan, mare-revoke ang license nila. Walang kulong yan, Pag sila ay nag-drive ng walang lisensya, pwede talagang criminal case yan. Ayun. Pero pwede rin sila ikulong na asawa nila kasi kita mo naman ang laki ng babayaran nila. Managot ka sa asawa mo. So, pagka hindi nakatanggap ng text, not necessarily hindi siya na-NCAP. Tama ho ba, Delayed GM? lang. Yes, sir. Kaya nga ang isang advice natin, suportahan natin yung eGov portal. Mag-download sila ng eGov, nandun ang MMDA sa eGov portal. Yun ang pinakasigurado, pinaka-safe. Okay. Kamusta naman ang baha dito sa Metro Manila? Ano ba monitoring ninyo dyan, GM? Sa ngayon, sir, walang ulan, kaya medyo mahina. Kahapon mahina lang ang ulan, kaya
Oo wala nga. talagang binaha. Actually, Kaya maganda hindi pa y- natin nasusubukan talaga. Kaya although nagpapasalamat kami siyempre Opo. na walang baha dahil hindi gaanong lumakas ang ulan at hindi tumagal man pero mahina lang. Kaya Oo. kayang-kaya ng mga drainage natin na alisin sa kalsada yung bumabagsak na ulan. Alright. Tsaka matetesting natin kung, may flood control project ba talaga dito? Di ba? Ay, opo. Sabagay, may mga feedback din Oo. na maganda, na maayos, na yung mga dating binabaha ay hindi na binaha kahapon or nung mga nakaraang araw. Pero Kahit na oo. medyo bumuhos ang bugso ng malakas na buhos ng ulan. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-clear natin sa mga sa mga estero. Oo, siyempre. Drainage. Opo. Opo, tuloy-tuloy po. Actually, ngayon lang, kaninang umaga sa Parañaque, sana nakaschedule kami na maglinis sa estero. Pero pinagpaliban namin dahil nag-shift muna kami na sa flood monitoring dahil nga may weather advisory nga. Kaya nandito tayo sa command center. Alright. Sige. Nababalitaan ninyo kay Senator Bato? Wala ba Opo. kayo? Hindi namin nakita sa landfill, sir. Sige po. Sir, thank you. Salamat, Magandang GM. umaga po. Magandang umaga po Maraming sa inyo. salamat. Thank you. Maraming salamat din, sir. Kaya sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Yun. 136. Good morning. GM, Good thank morning you. po. Si Thank Undersecretary you, sir. Nicolas Torre III, General Manager, MMDA, mga kapuso. Tandaan nyo rin yung kanilang hotline, 136. 136, ha? Pwede rin namang 911.